Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Si Katambay Manong po dito po sa ating Tambayang Makabayan. Kinukumpletuhan po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, talagang wala pong kapatid-patid po, di ba? Ang mga Duterte, ang sinasabing Pogo, at yung kay Kibuloy, talagang hindi po nawawala po ito sa mainstream media. Ngayon po, talagang tinututukan naman po nila ang usapin sa Pogo. At meron naman din po pinalabas si Attorney Topacio sa kanyang kliyente dito po sa mga sinasabing kay Cassandra Leong at syempre po sa magkapatid na si Sheila Go at Alice Go. Ito po, nagpalabas po ng picture po o larawan na sinasabing throwback photo ng First Lady at ang Pangulong Marcos. Nakasama po itong mga sinasangkot po nila sa mga sinasabing illegal na gawain daw po di umanos na Pogo. Pero may mga litrato po na sinasabi po ng media ay throwback picture. Komentuhan po natin mga tambay. Painggan po natin ang balita ng Channel 5. Lumutang ngayon ang throwback photo ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kasamang umunay sangkot sa illegal pogo operations na si Cassandra Leong. Ang kwento sa likod ng viral na larawan na yan, alamin sa frontline report ni Ria Fernandez. Ito ang litratong viral sa social media. Nariyan sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at ilang opisyal ng gobyerno at personalidad. Kapansin-pansing kasama nila sina Cassandra Leong. Sa isang press conference, sinabi ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio na kinumpirma ng kanyang kliyente na totoo ang larawan. This picture may hold the clue as to why Pogo operations, especially illegal Pogo, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Isa sa mga nasa litrato si Special Envoy to China for Trade, Investment and Tourism, Benito Techico. Ayon sa kanya, totoong larawan nakuha noong 2020. Wala raw kinalaman ng Pangulo sa mga operasyon ni Naong at Go. Ganun lang kasimple, ang storyang po yun, pumasok, nakipagkilala, at gustong kumuha ng picture at pinayagan, at after that, lumabas na po. So, ganun lang po siya kasimple na storya at hindi naman siya yung komplikado. Parehong nadadawit sa iligal na pogo sina Sheila Go at Cassandra Ong. Katunayan, si Sheila may arrest order sa Senado, habang si Cassandra may arrest order sa Kamara. Kanina, dinala na sa Senate Detention Facility si Sheila Go, habang si Ong hawak na ng Kamara. Bukas, nakatakdang dumalo si Sheila sa pagdinig ng Senate Committee on Justice at Committee on Women kaugnay ng Pogo. Pinadadalo rin dyan si Ong. Ayon kay Senador Win Gatchalian, dapat umamin na ang dalawa sa mga nalalaman nila tungkol sa mga ni-raid na Pogo Hub sa Tarlac at Pampanga. Wala na silang pupuntahan, so mas maganda pang sabihin nila kung paano nabuo itong Pogo Hub sa Corac, paano nabuo itong Pogo Hub sa Banban, paano nakapasok dito si Alice Guo at ang kanyang pamilya, paano nila nakilala itong mga sindikato, kasi obviously sindikato rin yun ang mga nag-push sa kanila palabas ng Pilipinas. Samantala, ayon kay Attorney Stephen David, Po mga katambay, talagang tutok na tutok po sila sa sinasabing Pogo. Kasi itong Pogo, i-real talk natin. Meron po kasi sila talagang gustong tumbukin dito komento ni Kamanong. Ito po kasi isinasangkot din po sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Ang Pogo. Ito po, 2 taon na po. Wala sa pwesto, 2 taon na po ang dating Pangulong Duterte. Pero yung nakikita po nila na napakaraming anomalya o illegal itong Pogo sa pamamagitan po itong sinasabing si Cassandra Leong at si Sheila Go at si Alice Go, mga tambay. Ito po, kung paano raw po ito nakapuslit o yung sinasabing kanilang mga dokumento, pamimeke, mga katambay. At naging mayor pa nga raw po ito ng Banban, Tarlac, di ba? Ayon po sa ating mga kapita-pitagang mga mambabatas, di ba? At siyempre po,
nandito po, siyempre, si Senator Gatchalian, naman, mga katambay, di ba? Taga, ano po yata ito? Taga NCR, Valenzuela, di ba? At Senador. Talagang tutok po sila. Lalo po sa lumabas pong litrato na pinalabas po ni Atty. Topacio dahil yung kanyang kliyente na si Cassandra Leong, talagang may kuha po ang First Family, ang First Lady, at ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga katambay. At kasama pa doon yung Special Envoy from China for Trades. Ito pong si Benito Techico, mga katambay. At dinidinay po ni Special Envoy po na si Benito Techico ang aligasyon na talagang ito daw po, mga katambay, parte lang po ng sinasabi pinapasok at pinagbigyan para masama po o mabigyan ng litrato na kasama ang First Lady. Pagkatapos daw po noon, wala na raw ibig sabihin. Pero pagdating po kay dating Presidente Duterte, pag meron po mga litrato na kasama si dating Pangulong Duterte, nagko-conclude na po sila na ito po ay sangkot kasama sinasabing illegal na droga at napakalaking korupsyon. Larawan lang po yun. Pero pagdating po sa kanila, sa administrasyon po, wala pong katotohanan lahat. Malinis po. Kuha lang daw po sa litrato yon at walang mali siya, mga katambay. Ganun po kalinis ang bagong Pilipinas. Pag may lumalabas po mga litrato na sinasabing lalaban sa kanila, yun po pasisinungalingan at ang mga Pilipino ron, katulad ni Kamano, ay dapat nang maniwala dito po sa sinabing release ni Benito Techico ng Special Envoy from China for Trade, mga katambay. Maniniwala na tayo sa sinabi ni Secretary Techico, mga katambay. Ganun po kahina ang utak sa tingin po ni Echico, mga katambay, ni Techico. Ang tingin po sa mga Pilipino ay mahina pong mag-isip at ginagawa pong tanga at bobo na baliwala lang daw po yun. Dahil parte lang daw po ng litrato yon o nagpa-picture, something like that. Nakakagulat lang po. At lang isa pa, mga tambay, at least siya pinasinungalingan po. At mismo, nagsalita rin po ang sinasabing yung kanilang secretary po for China, for Trade, di ba? Pinasinungalingan po ng isang secretary. At kayo po mga katambay, kailangan maniwala po kayo rito sa sinasabi po ng secretary ng special envoy po for China, tambay. Kaya hindi po totoo yun na may connection po at kilala ng Presidente Marcos at ng First Lady, kilala nila mismo itong si Cassandra Leong at syempre po si Sheila Go. Syempre, kilala rin po nila dahil may mga larawan din pong kuha. May larawan din po kuha ang First Family, di ba? At yung matataas na official po, kay Alice Go, di ba? Pero wala po yun. Wala pong katotohanan yun. Dahil nga po, dito po, meron po silang gustong tumbukin, mga katambay. Kung bakit po itong ma-illegal na sinasabing pogo, na kung ano-ano pong mga anomalya ang talaga ikinabit po nila rito, dito po sa tatlo na ito, kay Cassandra Leong at kay Sheila Go at Alice Go. Ito pong isa ay mayor, mga tambay. Ang pinagtataka lang ni Katambay Manong, kasi nung nag-ooperate pa po ito, di ba, nung SONA, pinatigil niya na po ang operation ng Pogo. Ang tanong ni Kamanong, nasunod po kaya na talagang totally stop na po ang Pogo sa ating bansa, ang Pogos sa ating bansa? Stop na po kaya talaga? Kasi napakarami po nito Napakarami po. Kasi mahigit 300 po ang Pogo sa buong Pilipinas nung panahon po ng 2019, di ba? Nasa 300 yung po yung mga license, mga may lisensya na. Pero nung panahon po, binaba po ito ng Pangulong Marcos noong 2023 po. Ang nag-ooperate na lang po hanggang sa atin, sa panahon natin, mga 70 plus na lang po ang mga binigyan ng mga license para mag-operate po yung Pogo. Yung po ginugil lang po ito ni Kamanong, mga tambay, noong time na 2023. Ngayon po, ang sinasabi po ni Kamanong, kung ito po ay nasara na at sinasabing napakaraming problema ng Pogo,
bakit po ang tinututukan lang po ng pamahalaan natin? Ito lang pong Tarlac. Itong Tarlac, itong Banban Tarlac. Ang tanong ni Kamanong, ito lang po ba ang pogo sa Pilipinas na sinisili po ng administrasyon ng Pangulong Marcos? At pati po ang Senado, talagang tinututukan po ito ng Senado. Ito pong Banban Tarlac na si Alice Go at kasama na po si Cassandra Leong at si Sheila Go. Sila lang po. Pero napakarami po na lugar na may pogo sa buong Pilipinas. Mga katabay, may mga pogos po, pogo o pogos na nag-ooperate po sa Pilipinas nung hindi pa po dinideclare ng Pangulong Marcos na ito ay iban na o ipasara na. Di po ba? Ito po, meron po ako nakita mga ilang list, mga katambay, na ito po, nung panahon na nag-ooperate ito, kasama sa operation po ang Tarlac nung mga time na yon, di ba? Kaya lang naman nagka-problema yan nung sinasabing ito na yung pinakamaraming anomalya, yung nasa Tarlac, sa pangunguna po ng mayor na si Alice Go, mga katambay. Pero, napakarami po nag-ooperate ng pogo. Pero yung sinasabi ni Kamanong, yung napakarami na nag-ooperate na pogo, walang problema yon. Walang corruption yon, walang illegal. Ganun po ba? Puro hinahawakan po ito ng mga politiko. Ito mga pogo. May connection po ito, mga politiko. Di po ba? Komento ni Kamanong, imposibleng wala po itong sinasandalan na politiko. Ito pong mga nag-ooperate na pogo o pogos sa buong Pilipinas. Meron po ito. Putulan nyo ng leeg si Kamanong kung hindi totoo ang sinasabi ni Kamanong. Komento ko. Na wala pong nagbibigay ng protection ditong politiko sa mga pogos. Nung pag-upo po ng Pangulong Marcos dahil binawasan na po nila yung pogo sa ating bansa. Sino po ngayon nahahawak nun, mga katambay? Tanong ko po sa inyo, nung umupo po ang Pangulong Marcos, sino na po ang magte-take over ng pogo? Di ba sila na? Kahit binabaan na nila yung numero, binawasan na nila na napakalaki. Sila na nag-ooperate nun. Yung bagong Pilipinas. Hindi na si dating Pangulong Duterte. Dahil malaki na yung nawala. Dahil nagamit natin ito nung pandemya. Yung pogo, kahit nung panahon ni dating Pangulong Duterte na 300 pogo ang nag-ooperate sa ating bansa. Magmula po nung pumasok ang pandemya, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Nagamit po natin yung pondo nito, yung tax po nito. Naipamigay po ito. Napakaraming pakinabang po, lalo po sa ayuda, di ba? Pero nung umupo na ang bagong administrasyon ni Pangulong Marcos, ito na po, nabawasan na po yung mga nag-ooperate ng pogo. Pero still, yung mga places, meron po sa mga lugar-lugar. Pero wala pong investigasyon dito na ginagawa ang Senado. Katulad po nito, yung sinasabi po sa Tarlac, di ba? Yung Tarlac, meron dyan. Tapos meron sa Cavite, may pogos po dyan. Meron po sa Subic Bay, meron din po sa Olongapo, meron din po sa Mandaue, Cebu. Sa part ng Cebu, meron din po. At lalong-lalo po meron din po sa Clark, Pampanga. Sa mga lugar ng Pampanga, meron po mga pogo sa Pampanga. At meron din po sa Manila. At meron din po sa Pasay. At meron din po sa Las Piñas. At lalong meron sa Quezon City. At meron din po sa Mandaluyong kung saan po nakatira ang DILG Secretary, Abalos. I think, taga Mandaluyong po ito. Itama niyo po si Kamanong. At meron din sa Makati. Mga tambay. Napakarami pong pogo. At marami pa po yan. Dahil yung iba naisara na. Di ba? Ang tanong ni Kamanong, komento ni Kamanong, bakit po lahat ng problema ng pogo sa dami ng mga syudad at probinsya na may pogo, bakit tanging Tarlac, Banban, Tarlac lang? Ang nagkakaproblema po, iisa, Tarlac lang. Dito lang nagkaroon ng napakatinding anomalya. Di ba ba? Bakit po kaya? Dahil may mga koneksyon? Di ba? At ito lang ang po pwedeng ipitin para doon sa sinasabing light camera action. Gagawa tayo ng isang pinikula
na kailangan ipapabor sa bida? Ganun po ba mga katambay? May nagde-direct, kailangan sumunod ka sa direktor na sa yan, palalabasin natin yan di umano, sa bandang huli ang ending, ang masama dyan, mga Duterte. Komento ni Kamanong. Ganun po ba? Kailangan susunod tayo sa may script, tapos sa may director. Mga katambay, yun po tutumbukin komento ni Kamanong. Ang tutumbukin ito at pinanggigigilan ng Senado, ang bandang huli nito, may kasalanan, Duterte. Pero, ito pong grupo ni Alice Go at ni Sheila Go at ni Cassandra Leong, meron po silang, lalo po si Cassandra Leong, lalo po siya, meron po siyang picture na magkakagrupo po sila. Picture kasama First Lady, President Marcos Jr. at yung sinasabing si Benito Techico ng special envoy na for China, at for trade. Nakakagulat lang po, mga tambay. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit lagi sinisingle out itong Pogo sa Tarlac? Pero napakarami sa ating lugar sa Pilipinas, city, province, na may Pogo. Pero po ito, wala pong may hawak na mayor dito. Dito po sa Cavite, Subic, wala pong problema ang mayor dyan. Hindi po nakikialam sa Pogo po yan. Yung mga mayor po rito sa Cavite, Subic, Olongapo, Mandaue, Clark, Manila, Pasay, Las Piñas, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Pampanga. Tanging sa Tarlac mayor lang ang may problema ang Pogo. Yung sinabi kong lugar, lahat ng mayor dyan malilinis. Walang nagagawang korupsyon at hindi nila pinapakailaman ang Pogo sa mga lugar nila. Hindi nila pinakakakitaan. At wala rin po mga congressman dumidikit yan. At wala rin pong sinasabi doon sa mga probinsyang gobernador na dumidikit yan. At yan talagang pure na nag-ooperate, na walang bahid anomalya, walang corruption yan. Yung maliban lang sa Tarlac, sa Bamban Tarlac, mga tambay. Di ba? It's amazing. Kaya dito po sa ginagawa po nila dito sa sinasabi magkapatid na Go at kay Cassandra Leong, mga tambay, kayo na po. Tayo, may mga isip naman po tayo makatambay. Kayo po, may mga isip naman po kayo. Alam nyo po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Lalo-lalo po sa takbo po ng pamumulitika, yung sinasabing political harassment, na talagang ginagawan po ng paraan. Komento ni Kamanong, na lahat na nagiging problema, lalo po sa Pogo, ang tutumbukin po nito, komento ni Kamanong, sa dating administrasyon. At dito po, sa tingin ni Kamanong, ang magiging ending nito, dahil meron nga pong light camera action, at may script, at may director, ang tutumbukin nito, bandang huli, magiging star witness po ito. Komento ni Kamanong. Ito pong tatlo. Si Cassandra Leong, Alice Go, at Sheila Go. Bandang huli, ang ituturo na nitong promotor ay ang dating Pangulong Duterte. Sana mali si Kamanong. Sana mali ang komento ni Kamanong, mga katambay. Kasi baka, star witness na ang totoo, ang nagpipinas dyan, ang talagang may ulo dyan, ang may kagagawan niyan, ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Sana mali si Kamanong. Kasi gigil na gigil ang Senado. Gigil na gigil, imbestigahan. Lalo po, nagsalita pa ang isang senador, Gatchalian. Di ba? At pinagtatanggol pa po ng isang Benito Techico. Techico, ang isang, kanyang boss, ang nag-appoint sa kanya, ang Pangulong Marcos at ang First Lady, mga katambay. Di ba? Kaya is amazing. Sandamuka lang Pogo o Pogo sa ating bansa, pero ang tanging may problema lang ay iisa. Tarlac. At hindi lang isang Pogo sa Tarlac, mga tama, hindi lang. Di ba? Kaya nakakagulat. Sa dami ng may Pogo, isa lang ang nakitaan ng napakalaking anomalya. Kaya, masesay natin? Ganyan po ang batas at pag-iimbestiga sa ating bansa. Lalo ang Senado. Isa lang ang kailangan nila imbestigahan. Tarlac lang. Banban Tarlac lang. Pero lahat itong nabanggit ni Kamanong, wala pong anomalya dyan.
Lahat po yan, walang nakikialam dyan. Walang sangkot ng mga politiko dyan. Walang involved na mga politiko dyan sa nabanggit ni Kamanong na mga lugar. Lalo sa Cavite, mga tambay. Malinis yan. Walang nakikinabang na politiko dyan. Walang nagpuproteksyon ng mga matataas na general dyan. Wala. Saka sa sinasabing napakaraming lugar sa ating bansa. Hindi pinoprotektahan ng mga politiko yan at ng mga pulis na matataas ang ranggo sa ating bansa. Hindi sila nakakapera sa pogo. Di ba mga tambay? Tanging ang problema lang Tarlac Banban Mayor. At kasama na si Cassandra Leong. Nakakagulat. Muli po mga tambay, ano po masasabi nyo dito po sa walang kamatayang pogo sa Tarlac? Ito na lang po ang tinututukan ng Senado ngayon. Pero yung kakarampot nating kita, hindi nila matutukan, mapag-usapan, man lang at maipaglaban sa mga oligarko na kailangan na panahon na taasan ang sweldo natin. At least gawing per oras man lang ang ating binibigay na trabaho sa kanila. Hindi po yan ang issue, mga katambay. Ang issue sa Tarlac, kay Go at kay Cassandra Leong. Pero yung solusyon din sa kahirapan at nagmamahal ang mga bilihin, hindi dapat pag-usapan sa Senado yan, mga katambay. Yung kawalan ng mga trabaho na maibigay at makapag-produce ang gobyerno ng trabaho para sa mga Pilipino, hindi kailangan pag-usapan sa Senado yan. Dahil may solusyon na ang Senado dyan at Kamara. Ayuda. Dahil napakarami namin pinopondo sa ayuda. Bilyon-bilyon. Kaya hindi na namin kailangan magpagawa pa ng maraming pabrika o sabihin mag-build ang gobyerno ng mga trabaho sa mga Pilipino. Hindi na kailangan yan. Dahil may solusyon na ang bagong Pilipinas. Ayuda lang ang magbibigay ng sinasabing hindi na tayo magugutom. Wala na magugutom ng mga Pilipino. Basta laging may ayuda ang bagong Pilipinas. At syempre, kasama ang kadiwa. Diba? Kaya ang tututukan namin ngayon, kasama ang Senado, Tarlac Pogo. Si Mayor Alice Go. Diba? At sinasabing si Sheila Go. Yan lang ang problema ng bansa. At syempre si Cassandra Leong, mga tambay. Yan lang ang problema ng bansa. Wala na. Tututukan namin ang mga Duterte. At ang Pogo, tapos na. At ang Kibuloy, yan lang ang problema ng bansa. Aasenso na tayo. Aasenso na. Dahil yan lang nakikita ang problema sa bansa. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At lalong-lalo po, maraming salamat po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At syempre po, sa mga nagko-comment, okay po. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli, paalam muna. Bye-bye. Ingatan nawa.